Israel, tinaguriang Land of Milk and Honey, biniyayaan ng malalawak na taniman at advanced agricultural technologies. Lupang pangako hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga migrant workers na nangangarap ng maalwan na buhay. Pero sa isang igla, ang pangarap ay naging bangungot nang mangyari ang malagim na October 7 massacre. Mahigit 1,000 Israeli at migrant workers ang walang awang pinatay. Kabilang dito ang 4 na Filipino caregivers at mahigit 30 Thai farmers. Meron ding mga nakaligtas na nagsisilbi ngayong saksi sa malagim na pangyayari, kagaya ng Thai farmers na si Manut at Wanchay. Ang 31 anyos na si Manut ay nanggaling pa sa Udon Thani, Thailand. Pumunta sa Israel higit 4 na taon na ang nakakalipas at nangarap ng mas magandang buhay. Kasama niya ang iba pang Thai workers sa isang farm sa Ashkelon nang nangyari ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Pero habang sila ay papatakas gamit ang isang white pickup truck. วันนั้นมันมาแป๊บเดียวเองครับแล้วก็ระเบิดเขาโยนระเบิดมาอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยโยนระเบิดมาแล้วก็ตุหัว Milagrong siya'y nabuhay, pero sa kasamaang palad, hindi na naisalba ang kanyang kaliwang mata nang tumagos ang bala sa kanyang ulo. Comatose siya ng ilang linggo at nang nagising ay marami siyang hindi maalala. Breadwinner ng pamilya si Manut at sinusuportahan ang mga magulang na magsasaka rin. Pero dahil sa sitwasyon niya ngayon, hindi muna siya makapagtrabaho. Ibinahagi rin ng kapwa Thai worker na si Wanchay ang kanyang karanasan kung paano siya nakaligtas sa malagim na massacre. ที่นี่มันมีเสียงดังเปิดเสียงก็อาจจะได้ยินเขาก็เลยยิงปืนใส่แล้วก็เขาก็ปาระเบิดใส่ครับปาระเบิดใส่4 ลูกระเบิดเพลิงอีกลูกนึงเป็น5 ลูกระเบิดเพลิงคือเขาปาใส่หน้าต่างที่นี่ไฟมันติดใส่ตรงหน้าต่างตรงเตียงของเพื่อนแล้วมันก็เริ่มลามเข้าไปเขาก็ลากขยะพวกอะไรมาเผาหน้าห้องมันมีพลาสติกมีกระป๋องเบียร์พวกอะไรครับผมก็หลบอยู่ใต้เตียงนั่นแหละครับหมอบอยู่กับพื้นเพื่อที่ว่าจะไม่ให้คนเขานั่นครับทีนี้มันนานเข้าควันมันเริ่มเยอะเข้ามันก็ลงไปข้างล่างลงไปที่พื้นผมก็ฟังเสียงข้างนอกด้วยเริ่มจะไม่ไหวแล้วพอดีเสียงข้างนอกมันเงียบๆไปผมก็เลยตัดสินใจเปิดประตูออกมาวิ่งออกมาเลยครับประตูมันก็แง้มๆอยู่อย่างนี้ผมก็เลยเปิดให้มันกว้างออกหน่อยแต่ก็พยายามคุมสติตัวเองไว้ครับก็คือพยายามหลบไว้อย่าให้เขามาเจอครับมันก็คือไม่อยากให้ตัวเองตายนะครับต้องทำให้ตัวเองรอดให้ได้ครับ Tiniis ni Wanchay ang mga sugat at paso ng ilang oras hanggang sa dumating ang mga rescuers. Sa kasamaang palad, sobrang nasunog ang kanyang paa kaya kinailangang i-amputate ang mga daliri sa kanang paa. Mas pinalala pa ng sitwasyon ang katotohanang marami pa siyang utang na kailangang bayaran sa Thailand dahil nagamit niya ito sa pagproseso ng kanyang mga papeles para sa pagtatrabaho sa Israel. Parehong nagre-recover sa ospital sina Manut at Wanchay at minomonitor na rin para sa mga susunod pang gamutan. Marami ding nagpaabot ng suporta sa kanila, lalo na ang Thai community. Kaya nagpunta rin ang Operation Blessing at CBN Israel kasama ang ating mga local partners para kumustahin at matanong na rin kung ano pa ang pwedeng maitulong sa kanila. Naging pagkakataon din ito na maipanalangin sila at maipaabot ang pag-ibig ni Jesus. Agad na prinoseso ng Operation Blessing at CBN Israel ang kanilang mga requests at nang bumalik ang grupo makalipas ang 1 buwan. Sobrang natuwa ang team dahil nakita ang mabilis nilang pag-recover. Dito namin binigay ang mga special orthopedic shoes para sa kanilang dalawa na makakatulong sa mga susunod pa nilang gamutan at therapy. Nagbigay rin tayo ng mga prutas. Si Wanchay makakauwi na sa mga paparating na buwan. At sa wakas ay makikita na ang pamilya habang si Manut naman ay kailangan pang manatili sa ospital para sa mga susunod pang gamutan. ขอบคุณครับสำหรับของขวัญที่ให้ผมครับ
Okay, how about you, Manas? ขอบคุณครับที่ว่าของขวัญที่ซื้อมาให้ครับผม คิดคำพูดไม่ออกครับ Tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan ng Operation Blessing at CBN Israel sa iba pang mga local organizations habang hindi pa natatapos ang giyera. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa inyong walang sawang suporta.